Malalaman mo talagang nasa tamang edad ka na pagka ganitong klaseng ulam na yung mga hinahanap mo sa araw-araw. Hindi ka na naghahanap ng mga pa-hotdog, tosino, mga ganon. Bakit nga ba sinasabi ng karamihan na ang galunggong daw ay pagkain lang na mahirap? Paano naman magiging pagkain ng mahirap to? 200 ang isang kilo. Alam naman natin lahat na basta isda o karne o gulay, pagkain ng kahit sino pa yan. Basta pare-pareho lang ang tao, walang mahirap, walang mayaman. So 1 kilo nga itong nabili naming galunggong at ito ay nagkakahalaga ng 200. Magaganda naman kasi yung klase ng galunggong na to, hindi naman katulad ng sabog-sabog na yung tiyan at mga hindi na talaga mapapakinabangan halos. Buo pa ang kanyang mga tiyan at ang mga hasang niya ay pula pa. Hindi katulad ng iba na pula na ang mata, wala nang kulay ang hasang. Ganun na nga ang itsura. Napakasarap naman kasi pagkasariwa ang isda at pagka yung inasinan, katulad niyan talaga namang buong buo yung laman at hindi nalulusaw. Kapag kasi bilasa na yung isda, unti-unti nang nasisira yung kanyang mga laman. At ito naman yung isang tali ng talbos ng kalabasa, may kasamang bulaklak yan, bali 50 pesos ang aking pagkakabili dyan. Kung mapapansin natin, lanta na nga yung ating mga bulaklak. Kasi nga, pagka ang bulaklak pinitas mo at hindi mo agad nabasayan, siguradong malalanta yan once na magkaroon ng init. Medyo madaming tingnan niya yung talbos ng kalabasa pagka binili mo sa palengke kasi ang laki ng tali niya. Pero ang pakikinabangan mo lang talaga dyan yung mga dulo lang at yung mga tangkay-tangkay na mga hindi masyadong magulang. Kapag kasi isinama mo yung mga parte na magugulang dyan, 1 oras ka nang umunguya, hindi mo pa maputol-putol. Bumili din ako ng 1 pirasong patola. Medyo umuulan-ulan na kasi ang panahon kaya medyo mahal na ito. Hindi kagaya nung talagang mainit ang panahon o tag-araw na tag-araw talaga namang ang mura ng mga gulay. Yan yung inaabangan ng ating mga farmer, yung pagpatak ng ulan kasi nga pagka pumatak ang ulan sasagana na sila sa tubig. Gaganda na yung kanilang mga pananim from tagtuyot to tag-ulan kaya naman masagana na ang ibubunga nito. At kasabay nga ng pagsibol ng kanilang mga bunga ay ang pagsibol din ng presyo nito. Doon lang talaga makakabawi ang mga may puhunan. Naranasan ko ang magtanim ng gulay sa aming bukid. Napakahirap talaga ang magtanim lalo na kung wala kang tubig sa balon. Lalo na kung wala kang kakayahan na magpatayo ng deep well. Tsatsagain mong imano-mano na hukayin yung inyong balon para nga magkatubig pa ito. Kaya naman noong panahon na yun, lagi kami nagdadasal na sana po bigyan nyo kami ng ulan kahit kaunti lang. Kaya mahal na mahal ko ang mga farmers at sobrang saludo ako sa kanila. So ito na nga, na-ready ko na lahat ng aking hiniwa at ready na ako magluto dito sa aking kawali. Salamat po pala sa suporta nyo, Arches Kapulong, Jocelyn Tote. Salamat din kay Melissa Lepsia ng Gapan Nueva Ecija. Dito naman nagpiprito lang ako ng galunggong. Talaga namang makikita nyo na buong buo yung ating mga galunggong at walang kasira-sira. Quality isda, ika nga. Ito yung kailangan nating i-push sa ating mga anak upang kainin nila. Hindi yung mga kung ano-ano lang na nakikita nilang pwedeng iulam, sapat na. Nakikita ko nga kung minsan bumibili pa sila ng chichirya para iulam. Kasi nga daw ayaw nila ng isda, ayaw nila ng gulay. Yan nga siguro yung dahilan kung minsan kaya maaga sila nagkakasakit. Dahil hindi natin alam kung ano ba yung mga chemical na nakakain nila sa mga ganong klaseng pagkain. Kaya nga tayong mga magulang kailangan i-push natin yung ating mga anak na kainin ng mga talagang natural o organic na pagkain kagaya nito. So okay na itong mga galunggong na ito. Ito pala yung first batch na aking piniritong galunggong. At niluto ko na nga rin pala yung second batch kaya inalis ko na yung kawali at pinalitan ko na ng aking kaserola. Nilagyan ko lang ito ng tubig, mga 1 pitsil na tubig yung aking nilagay at nilagay ko na nga yung aking sibuyas at kamatis. Sinintay ko nga lang itong kumulo at tinimplahan ko ng asin. Titimplahan ko rin ng konting pampalasa para naman may umami taste. So kung maaalala nyo nga yung mga lolo't lola natin na mga namayapaan na nung araw, talaga naman puro ganito lang yung inuulam nila. Hindi sila nag-uulam ng mga karne ng baboy na may mga halo-halong iba-ibang mga chemical na nilalagay. Ayaw na ayaw nila ng mga ganong klaseng ulam. Ang gusto nga nila talaga yung mga isdang sariwa na maliliit, yung mga nabibili sa palengke na talagang medyo matitinig pa nga yung mga paborito nila. Napakadaming klaseng tawag sa mga isda na nabibili sa palengke. Talaga namang itatanong mo na lang sa tindera kung ano bang klaseng tawag sa isda na yun. So ayan, pinatakan ko pa ng konting patis kasi parang ang tabang pa sa akin dahil tinigman ko na yan kanina. So ngayon tinigman ko ulit, okay, pwede na. So malasa na talaga siya at ito hinango ko na nga. Ngayon talagang paghahinain ko to, hindi ko talaga hinahayaan na hindi kainin ng mga anak ko to. Kasi nga ito yung ulam na niluto ko, ito yung kailangan nilang kainin at ito yung biyaya ng Panginoon. So I hope na nagustuhan niyo yung ating luto ngayon at nagustuhan niyo yung ating vlog. Maraming salamat sa inyo. Sa uulitin nga pala natin pagkikita ulit. Hanggang sa muli, I love you all.